Magandang hapon. Good afternoon po. Nakaka-high blood po yung nakita ko. Opo, kahit ako po, pag-uwi ko ng Pampanga, medyo di okay tulog ko. Kasi, pinipilit ko maging okay para sa work, pero yung napagdaanan ko talaga doon, hirap ako sa, hindi okay. Anong trabaho niyo po sa kanila? Na-hire po nila ako bilang stand-up comedian. Resto bar po. Okay. Inayos ko naman po yung trabaho, lahat pakikisama. Pero talaga po, pag nalalasing po sila talaga, Sila? Ba't sila? Marami sila. yung boss ko po, mahilig talaga sa alak. Sino po mga kasama ng boss niyo? Mga banda po, banda. Kasi na-ALD yung mga banda. Babae pa man din. Opo, kasi pag nalalasing siya, parang limot siya, yung parang kung anong gagawin Nawawala niya. sarili. Opo. Ang sa akin naman po, dahil boss ko po siya, tas babae pa siya, ayokong sirain yung moment nila. Noong time na yon, lalabas na lang sana ako ng resto. Inisip ko, pag lumayo ako ng resto, titigilan na ako. Pero ang nangyari po, hanggang sa lumabas pa ako, doon na po ako naubaran talagang malala. Pagtawid ko ng highway, di pa ako tinantanan hanggang saan, pati ang underwear ko, binaba na po doon. Palagi nila ginagawa to sa iyo? Hindi naman po, yun lang po. Pero yun po hindi ko kinaya kasi di naman po yun part ng trabaho ko doon eh. Of course. Ang tagal ko na po nagpe-perform, never ko pong ginagawa sa trabaho yung ganun. Ba't nilang nagawa yan? Lasing na naman siya. Lasing po. Ibig sabihin tuwing na lasing ginagawa niya sa inyo? Hindi naman po. Nung time na yon, nagawa niya po sa akin yung dala ng alak. Paano nag-umpisa, sir? After work, kasi galing po siyang Canada. Sabi sa amin, darating ang madam niya. Ako naman, bilang may kwarto kami doon, naglinis ako. Opo. So pinatawag kami. Yung time na pinatawag niya kami, kinikiliti niya muna ako. Sabi niya sa akin, hindi pa ako darating, hindi pa kayo maglilinis ng kwarto. Sabi ko, dala po ng kasi natuwa ko nakita ko siya dumating siya. Akala ko kiliti-kiliti lang na simula eh. Yung kiliti niya hanggang sa tinataas na yung damit ko. Ako naman, dahil sa sobrang kiliti, napaupo ako. Nung napahiga na po ako, ginagano na po ang pajama ko. Parang off na to. Yes. Nakaramdam ako na parang di na okay. Nung time na nahila ng damit ko, balang mahila ng damit ko, basta lalabas ako ng resto. Di ko in-expect na sumunod po siya hanggang labas. Pagdating sa labas, nanablot yung leggings ko. Pagbaba niya ganun, doon po ako nadapa. Hanggang ngayon, masakit pa yung balakang ko sa pagkakaimpa ko sa may mga sugat-sugat pa ako sa tuhod. Okay. Di ba tumakbo ka na sa labas? Opo. Sinundan ka pa? Akala ko po din ako masusundan, nasundan pa pala ako. Siya lang mag-isa na? Opo. Pero yung nakita ko lang po na sa video, yung isang banda na bibidyoan po kami. Identified mo yung nagbibideo? Po yung drummer po namin dun sa kinalaman ko. Opo. Nakuha niyo po yung pangalan ng banda na nagbibideo? Sa akin po, boss, actually, parang late ko na nalaman na nabibidyoan po ako. Tapos kumalat yan? Di naman po. Okay. Nalaman ko lang po na nabidyoan ako after. Paano ka nakakuha ng kopya niya? Kinabukasan nung nalaman ko may video sa akin, sabi ko, friend, pingin akong copy nung video ko kagabi. Sabi niya, per souvenir. Sabi ko, sige. Ko po. Tapos sinave ko po sa akin. Kasi talagang, ko talaga, pag umuwi ako ng Pampanga, isusumbong ko po talaga sa inyo. Kasi di ako okay sa ginawa sa akin. Talagang sobrang hindi okay po yun. Grabe po yun. Malala po yung ginawa. Sorry sir, hindi ko pinapain ulo mo. Ngayon pa lamang, may ng ulo ko po sa Senator Negaret. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Anong pwede may kaso sa mga balasubas na amo at saka yung drummer na binibidyoan habang binabastos itong si Sir Liwanag? Meron po tayo ngayon, Senator, relative new, tinatawag nating Safe Spaces Act, RA 11313, kung saan ito yung kinikita natin, bawal bastos law. Pinagbabawal niya po lahat ng crimes ng sexual harassment. Kasama na po dito yung sapilitang paghuhubad sa isang tao po. Especially na ginanap to sa kanyang workplace environment. Makita ko po yung 3 videos na pinakita bilang ebidensya. Kita doon na sinusubukan niya talagang i-prevent yung paghubad sa kanya ng damit. So here, hindi na question yung consent niya. Our complainant was really trying to evade the situation. Pero hindi po siya tinatantanan ng Hinabol siya hanggang sa labas, hanggang sa nahubad-hubadan siya. Hubad-hubad na siya. Yes po. The last video sa sequence was in fact, nasa public area na po sila, sir. With our complainant, kawawa naman po talaga. Unfortunately for us, hindi po siya papasok sa acts of lasciviousness. Hindi mahalay ang kanyang purpose based on the video. Pero papasok po ito sa ating Safe Spaces Act po, Senator. Okay, criminal act yun. Yes po, Senator. It would be a criminal act. Pilipinas Castillo, Chief BPLO San Jose Occidental, Mindoro. Magandang hapon po. Yes, Senator. Good afternoon po. Sa tingin niyo po, meron bang magagawa ang BPLO doon sa lisensya nila dahil lumabis-labis na sila doon sa nakalagay sa kanilang lisensya? Dapat, di ba, may standard yan na in-observe ang bawat negosyo. Kasama dyan dahil hindi dapat binabastos yung mga tao at mga tauhan nila. Opo. Actually, ang una pong tinanong sa akin kanina, if Chill Eat Resto Bar ay naka-register. Ingay nila.
So, bali, nakaregister po siya, sir. Nag-renew po siya noong January 18, 2025. Okay. So kung Ngayon, registration pag-usapan, wala silang problema Opo. kasi registered sila. Okay. Apo. Siguro po, Senator, gawa na lang po ng formal complaint. Ito po ang ating nagko-complain. So, sulat po siya sa ating mahal na mayor para po kung ano man po yung magawa po namin sa level namin dito po sa Chili Resto Bar. Okay, sige. Okay naman sila kasi nag-renew naman. Apo. Okay. Wala silang violation ng kanilang license? Ano bang nakalagay sa Wala license po. nila? Resto Bar. Apo. Okay. So Resto Bar, tama lang magkaroon sila ng combo, tama lang magkaroon sila ng komedyante. So nasunod po kung ano nakasulat sa kanilang lisensya. Sige. Apo. Salamat po, Ma'am Pilipinas. You're welcome, sir. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Sir, sampan lang tayo ng kaso. Kami nang bahala, tutulong sa'yo. Sampan natin ng kaso yung amo, saka yung drummer. Attorney Garrett, yung drummer, pwede ba natin may isama? Yes po, Senator. No? Everybody that was involved, especially kung hindi po consented yung pagkuha ng video, kasama po yun, Senator, sa ating Safe Spaces Act, no? Yung pag-video ng mga ganong klaseng event. Additionally, it might also benefit our complainant. Alamin po natin kung pinost ito nung nangharas sa kanya. Kasi kung ganun po, I think we might have a case for anti-video voyeurism kasi fully naked po siya when one of the videos. So kung pinost po, pwede po yun, Senator. Pero pangit din po yung ginawa ng drummer. Dapat umawat siya. Kasi kung ako, alam mo, nangyari sa kasamahan ko, kunyari, pareho kami, boss ko, tapos tawa ko, awatin ko yung boss, wag. Sa halip na mag-video-video, dapat, ma'am, tama na po yan, ma'am. Sa totoo lang po, boss, pag gano'n na po yung moment, di na po namin nasasawa yung boss namin babae. Kung di po nangyari na video ako, wala akong pruweba, wala akong may paglalaban ngayon. Kaya ang inano ko lang po talaga doon, kumbaga, thankful pa rin ako na na-video. So in a way, nakatulong yung nagbibideo. Opo. Tama nga naman. Kasi kung hindi niya binidyo, mahina yung magiging kaso sa korte. Tama, Attorney Garrett? Yes po, Senator. Our evidence in chief, nangyari po talaga yan. Attorney Garrett, may violation to sa labor. Ginawa sa kanyang Actually, tauhan. meron po, Senator, under our Safe Spaces Act din po, no? Merong duty ang ang workplace mag-set ng guidelines. Di ba, Yes, pwede po, natin may dagdag Yes, the po, fact na trauma, nagka-trauma yun si sir, sa palagay ko. Yung nabastos siya, tapos... Ang factor po sen na siya ay may trauma can be added pagdating sa claims po natin for damages po, Senator. Dadagdag po ang ating claim para sa danyos sa nangyari. Tinatawag tayo moral or exemplary damages kung saan kailangan panagutan niya yung mga psychological harm caused by the crime committed po, Senator. Ayun, sa paghingi ng danyos, pag nakipag-areglo or pag umusad na yung kaso, pwede natin idugtong doon yung danyos Yes po. dahil na-trauma siya. I'm sure baka kahit nasabihin ni sir hindi, pero para sa akin, di ba sir yung nangyari sa inyo? Ano po, yung nagpaalam po ako doon kasi sinabi ko rin po sa mga boss ko na nakakaramdam na ako na nanginginig na po ako, boss. O trauma yun, Sabi sir. ko, Trauma parang yun. that day, Friday, nung babiyahin ako dito, di na ako okay. Nalalata na talaga ako. Uwing-uwi na rin ako. O trauma yun, sir. Yun na yun. Master Sergeant Arvin Mangampo, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. Sa Makalawa, nandiyan ka. Yes, sir. Nandito po. Kahit bukas, sir. Nandito po. Wala po kaming holiday, sir. Ayan, magandang sagot. Okay. Subukan namin today or tomorrow, darating kami dyan para meron kami sasampang kaso at sasamahan namin kasi baka mamaya matatakot ka dahil may-ari ito ng club at taga-Canada pa raw ito. Huwag kang matakot. Di ba? Yes, sir. Yes, sir, sagot yes, kita, nasa likod mo ako. Wag maniwala Opo, ka dyan sir. sa taga-Canada na amo. Okay? Yes, sir. Anong pwede natin may kaso, Sarge, sa isang amo na yung kanyang empleyado hinubad-hubaran niya? Ano, sir, yung hinubaran? Babae, sir, o lalaki? Lalaki po. Ang hinubaran lalaki, ang hubad babae, lasing na lasing. Amo, syempre si amo lasing at hinubaran niya, inipilit niya hubaran hanggang sa napunta sa kalsada itong si empleyado at hindi siya masyadong pumalag or although pumalag siya, kaya lang wala siya magawa dahil amo ang nanghubad sa kanya. So babae si amo, si lalaki ay ang hinubaran. Anyway, ano po pwede may kaso doon? Lalaki, sir, ang hinubaran ng babae. Pinahiya niya si empleyado, pilit niyang hanggang sa nahubaran mula sa workplace hanggang sa kalsada. Sexual abuse, sir, na ano? Sexual abuse, hindi raw eh.
Attorney Garrett, Yes po, Senator. sinabi yes po, ni, kausapin mo si Sargento. Yes po. Dito pa rin po. Ayun po, no, yung dito po sa case na to, kakaiba kasi yung kaso. Tulad po ng sabi nyo, lalaki ang hinubaran ng babae. Previously, Senator, wala tayong batas that covers this kasi hindi siya pumapasok sa acts of lasciviousness, sexual harassment, or ano. Pero meron na tayong Safe Spaces Act, yung RA 11313, kung saan any gender-based crime, no, na ganito pamamahiya or sexual activity na hindi consented, covered po siya. So, dun po tayo sa RA 11313. It is the most applicable special law for this para may criminal act po tayong masasampa against doon sa owner ng bar na gumawa po nito sa kanya empleyado. Sarge, narinig niyo po RA 11313. Yes, sir. Yes, sir. 313. Okay. Pag pupunta kami dyan, reviewin mo na yung RA 11313 para yun ay Apo, sir. kakaso natin doon kay Amo. Okay, sir? Sarge? Okay, sir. Kopya, sir. Thank you, Sarge. Darating kami dyan, Sarge. Magandang hapon po, Sarge. Sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Salamat, sir. Salamat po. Thank you po. Sige, thank you, Attorney Garrett. Thank you. Thank you po, Senator. Sir, sasama namin kayo. Kamatakot. RA 11313 ang ipapile natin laban doon sa iyong amo. Magpo-prosper yan. Maliban na lang kung mag-aregluhan kayo, labas na kami doon. Pero just let us know kung ikaw makipag-areglo para mapabilis na hindi na kami magsayang pa ng oras. Sige, sir. Punta ko kayo sa kabilang booth. Kakausapin kayo ni Odette. Okay? Thank you po, sir.